Okay na po to. Naka-record na po. Please all rise. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. the Lord be with And with your spirit. you. Jesus reminds the sole foundation of the Church. Peter and those given the power of the keys can be effective only if they are faithful stewards and exercise the apostle authority according to the example and the Spirit of the Lord. Let us pray for the Pope and the leaders of the Church. May we all grow in faith and remain devoted disciples of Jesus in the bosom of the Church. Brethren, let us acknowledge our sins and prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart, Kyrie eleison. Kyrie eleison. You came to all sinners, Christe eleison. Christe eleison. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest.
this side of what you promise, that amid the uncertainties of this world, our hearts may be fixed on that place where true gladness is found. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord to Shebna, master of the palace, I will thrust you from your office and pull you down from your station. On that day, I will send my servant, Eliakim, son of Hilkiah. I will clothe him with your robe, and gird him with your staff, and give over to him your authority. He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. I will place the key of the house of David on Eliakim's shoulder. When he opens, no one shall shut. When he shuts, no one shall open. I will fix him like a peg in a sure spot, to be a place of honor for his family. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord,
to the Romans. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How inscrutable are his judgments, and how unsearchable his ways. For who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor? Or who has given the Lord anything that he may be repaid? For from him, and through him, and for him are all things. To him be glory forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. You are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus went into the region of Caesarea Philippi, and he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Christ. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang Panginoon, mayaman ang sili ng banal na kasulat na itinawag ko ngayon sa ating Ebanghelyo mula kay San Mateo. At may tatlong puntos na makikita ko tayo dito. Una ay ang kasagutan sa tanong ni Jesus, "Sino ako?" Pangalawa, ang tungkulin na ibinigay kay Pedro at sa kanyang mga kahagili bilang pinuno ng mga alagad na pinakatawan ngayon ni Papa Francis. Pangatlo, ang kapangyarihan ng paglalagi at ng kapangyarihan na magpapala dito sa lupa at sa langit. Kasama pa rito ang sakramento ng kumpisal. Sa tatlong bahagi po ito, isa lang ang binigyan natin ng pansin sapagat kami umamay mayaman. So yung binigyan natin ng pansin ngayon ay yung kasagutan sa tanong na Jesus, "Sino ako?" Marami yung kuminsan kami narinig tayo mga salita
sa mga mananampalataya ay itong kahapon, isang halimbawa na lang, ay hinahanap ko yung video noong Catholic-American journalist na si Paul na pinuputan ng ulo ng ISIS o ISIL na pinag-usapan natin last Sunday. So, ang nakita lang ko kasi sa CNN ay ang nakita ko lang po so far ay yung picture niya kasama yung kanyang executioner. Hindi mo nakita yung video. Sa akin pagkala, iba pa yung nakita ko, medyo mas grabe. Pagpuputo nila ng ulo ng ISIS o ng ISIL, hindi nga lang po na-identify kung pinuputan ng ulo ng Kristiyano o hindi. Pero, very grabe. Kasi bakit? Kasi hindi mo yung ginamit yung itak. Hindi mo ginamit yung samurai. Yung po mga Japanese, pinatapos yung samurai na matataas. Kaya isang ganun lang, putol. Yung nakita ko video, ay yung ginamit ay isang mahabang kutsilyo. Mataas din. Kaya, yung pamamaraan ng pagpugod ng ulo ay ginigilitan. Ginigilitan dito, pinapahikot. Ay makikita ko lang yung tao na talaga namamatay sa gilid ng sakit. At hindi lang mo yun. Ang isang very disturbing prayer, habang pinuputan ng ulo, ay yung mga tao sa paligid ay sumisigaw ng Allahu Akbar. Ano yung sabihin ng Allahu Akbar? God is great. Pumamatay sa ngalan ng Diyos. Kaya, tingnan natin, ito ba kayo kulay ng pagkilala natin sa ating pinaniniwala ng Diyos? Kaya mahalaga ko na makita ni Jesus na hindi tayo tatak sa ganang kulay ng pagkaunawa at ginagawa niya yung kanyang mga laga. Sino ako? Sabi ng tao. Sino ako? Para sa inyo. Ay maliwanag ko na sinagot ni Jesus. Sinagot si Jesus ni Pedro. Ano yung sagot ni Pedro? Ubusin mo isang sentence lamang. Pero noted in meaning. You are Christ. You are the Christ, the Son of the living God. Isang sentence lang, pero may mahalagang kahulugan. Yung Kristo, yung Christ, yung kasing Christ, o tawagin natin ay Christos, ay isa ko sa mga salita Grego, na tumutuloy din sa salitang Hebreo na Messiah, Mesias, na ibig sabihin sa wikang Pilipino, kapag sinabi natin Jesus Christ, yung Christ po hindi apelido. Pero kung talagang itatranslate natin sa Tagalog, bagamat naririnig natin yung salitang Heso Cristo, yun ay kung tawagin natin transliteration. Pero kung talagang itatranslate natin sa wika natin, ang magiging translation ay Jesus na tagapagligtas. Jesus the Savior. Yun ang ibig sabihin ng Kristo. Sabagat po, sa history of salvation, maliwanag po ang mga Kristiyanita ay naghahanap ng tagapagligtas mula po ng pagkakasala ni Eva ni Adam. Hinahanap
hinahanap nila kung sino yung hinihintay na ipapadala ng Ama na magliligtas sa sangkatauhan sa kanilang kasalanan. At sinasabi ni Pedro, ito na yung tagapagligtas na ating hinihintay, si Jesus. Siya ang Kristo. Alam niyo kung isa kasi yung impact ng salitang tagapagligtas. Kasi po ay wala tayong tawagin po natin para sa panahon na ito. Ay wala pa siya na nagtutuloy na isang magasabi natin na tagapagligtas. Hindi pa tulad ng bawa. Noong liberation, 1945, ewan ko lang po, meron ko sa inyong buhay, noong liberation. Nung dumating ang mga kalong, noong sumuko ang mga kalong sa mga hapon sa mga kalong. Noong paano sinalulong ng mga tao yung mga kalong. Yung kaligayahan, iniligtas tayo. Mawawala na yung mga api. Bahagi yun na kung saan ay maliwanag na nakita ng tao. Ito yun. Tagapagligtas. Tagapagligtas namin. Well, sabi nga natin, kung talagang ng panahon na yun, ay talagang sa celebration at talagang tinutulong ng mga Amerikano. Bakit? Itinutuloy sila sa inyo. So ito po yung pakilala kapag pinag-usapan natin kapag ito ay tinawag na Kristo. Ikaw ay nagpapagligtas. At maliwanag na binahagi ko rito ni Pedro, ano sabi ni Pedro? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Maliwanag mo na anak ng Diyos. Sabi ko mga nakarang dito, may mga kapatid tayo na kung ituloy nila mga kanilang sarili, ay sila yung mga Kristiyano, pero hindi naniniwala na si Jesus ang Diyos. Hindi yung depende na ang magliligtas sa atin ay hindi Diyos. Bakit? Para matubos ang kasalanan ng tao sa Diyos, kinakailangan ito hinihintay na tagapagligtas ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi lamang tao. Kasi kahit lahat ng tao ay magpapapako sa Diyos. Hindi kaya lubusin ang kasalanan ng tao sa Diyos. Bakit? Ang pinagkasalanan ay Diyos. Ang makatutubos lamang ng kasalanan ng tao sa Diyos ay ang Diyos mismo. Sabagat ang pinagkasalanan ay higit sa tao. Kung ang Diyos kaya ng bayaran ang pagkakasala na ginawa ng tao sa Diyos. Kaya ito yung ikalawang persona ng pagka-Diyos, si Jesus. Kaya kung sa mga nagsasabi ng papahayag na si Jesus ay hindi Diyos, ay huwag kayong pupunta sa kanila sa pagkakiligyan, hindi sila mailigtas kung si Jesus ay hindi Diyos. Kahit na masamaan siya ng lahat ng amin sa langit, hindi pwedeng mailigtas ang tao. Pinakailangan na ang mananalo na ito ay anak ng Diyos na buhay. Si Jesus na anak ng Diyos. Eh siguro sabihin, siya ay hindi na Diyos kasi nagkakaroon na siya. Well, hindi sinabi ng ibang meron natin na si Jesus ay nagkakaroon na hinubad niya ng kanyang pagka-Diyos. Siya naging tao, pero hindi mo inalis ang pagkakaging pagka-Diyos. Sabagat sabi ko lang, magbalik ulit natin sa argumento na hindi may niligtas ng tao ang pagkakasala natin sa Diyos. So, maliwanag ko yan sa sulat ni San Pablo sa mga Efeso chapter 4.
Sabi niya, kung talagang nakikilala natin na ito yung ating panangako, si Jesus yung ating tagapagligtas, si Jesus yung ating Savior, si Jesus yung ating Mesiyas, ay dapat po ay tayo ay dinudugog natin si Jesus. Ngayon ang dinudugog na naman artista. Hindi man lang kumpisa sa dami-dami natin na nananalig ng bilang mga katulong Kristiyano, ay hindi naman natin siya makita. Ang pagkawasiyan natin ay yung muli yung tatlo sa pakikinsa namin kay Kristo bilang pari sa panalangin, sa pamagitan ng kanyang mga sakramento, pakikinsa namin kay Kristo sa kanyang pagkapropeta, sa kanyang panangaral, at pakikinsa namin kay Kristo sa pagiging hari sa paglilingkod kaysa sa paglilingkuran. So maniwala ko, kung kilala natin si Jesus, hindi tayo papagyan na patuloy natin siyang tanggapin sa banal na paglilingkod ng isa. Bakit ko siya? Sabi nga, kung tutusin ko talaga kilala natin siya, dapat inilumog natin si Jesus kapag harap ng linggo at besang paglilingkod. Bakit ito? Ito ang Diyos, ang Kristo, ang tagapagligtas, na kung saan ay magbibigay sa atin ng kaginawaan sa lahat ng ating kahirapan, sa lahat ng ating mga sakit, at sa lahat ng ating mga paghihirap sa daigdig na ito. Kaya po, makita ko natin, lalo-lalo na ulit pagkatibayan ng ating mahalagaan ng sakramento ng banal na komunidad at yung sakramento ng pag-umpisa. Nawa po, sabi na natin, hingin natin, Panginoon, iligtas tayo. Naway maramdaman natin yung kanyang pagliligtas na ito siya. Pakinabangan natin sa kabalaan na Eucharistia. Sa pangangaral, nakikita pa natin si Jesus na malasakot sa pangangaral. Kasi kung talagang kilala natin si Jesus, hindi pwede na katahimik na lamang tayo. Kasi ano ang sabi sa banal na kasulatan sa unang pagbasa, it is already, kung tiyak mo natin, ay bahagi nito ng batas, Rule 36. Hindi pwede dalawang bagay na magkasama sa isang lugar at sa ikay. Ano sabi sa unang pagbasa? When it is done, it will not be open. When it is open, it will not be shut. Kung ikaw ay nasa biyaya ng Diyos, hindi ka maghihirap. Kung ikaw ang nandiyan ay kasalanan, wala yung grasya ng Diyos. Kung nandiyan ang demonyo, wala din si Jesus. Kung nandiyan ang Diyos, wala din ang demonyo. Kaya, kung talagang maging paliwanag sa ating pag-Diyos, hindi mo pwede tatahimin na naman tayo. Dapat may nakakita tayo na may mga bagay na nakikita natin na nagdudulot ng kapahamakan at kasalanan. Sa rin po ng ginagalawan natin, bakit? Kasi makakapit rin. Hindi lang sa lahat gumawa ng kasalanan. Halimbawa na lang kapag ang isang tao gumawa ng krimen. Kapag ito'y gumawa ng krimen, hindi lang ikaw ang mag-iingat. Kung ikaw ay binata o dalaga, hindi ka na makatulong sa mga magulang mo. Kung ikaw ay bawalan ng asawa at may anak, hindi mo lang mapapadalan ang anak mo. Kung ikaw ay ama ng tahanan at ikaw yung breadwinner, walang magpapakain sa pamilya mo. Ikaw man ay mga nagtatago o nakakulong. Kaya, kinakailangan natin pangalanan ng bawat isa. Pangalanan natin ng bawat isa. Sabagat, kinakailangan po talaga nakikita namin si Kristo at nakikilala namin si Jesus. Na ang pagdulot niya ay kaligtasan.
hindi ka pahamak. Hindi pwedeng tatahimik na lang tayo sa gitna ng kawalan. Sa pakikiisa natin kay Kristo bilang hari, ay sabi pa ay mas nanatisin natin na maglingkod kaysa maglingkuran. Makita natin na ang tunay na presensya ng Diyos ay naroon sa tunay na pagiging tapat sa ating mga gawain. Na natin si Jesus sa mga ng kailangan. Makita natin si Jesus sa mismong pagtulong sa ating kapwa. At ang palang pagtulong natin sa kapwa ay maliwanag na kung saan ay ini-exercise natin yung pagiging katulad natin kay Kristo, pero ang tawag sa atin ay Kristiyano, mga katulad ng ating Panginoong Jesus Kristo. Kung talagang nakikilala natin si Jesus, sigurado papatuloy tayo ng Diyos. Kaya nga katulad yung muna yung pinahayag ni Jesus, it is not through flesh and blood. Kaya ang nakikilala ni Pedro na siya ang anak ng Diyos, ang Kristo. Gawa amang mas kami. Kaya pinigin natin sa ating mga sinabi, Panginoon, tulungan mo makilala kita na aking magpapagligtas ng Panginoon. Hayaan mo makilala ko na sa pamagitan ng pagtanggap ng iyong mga sakramento ay tunay mong pakinabangan ang iyong biyaya at pagpapala. Turuan mo ako na kung saan ay sa pamagitan mo ng pangangalaman. Mailayo ko ang aking pamilya at ang aking sambayanan sa kapahamakan. Turuan mo ako na makilala ka sa aking kapwa ng sa dalawa. Sa kabukalan ko ang gawain na ipinamalas ang mahalin ka sa aming kapwa. So kaya kung yung buhay natin ay isang maliwanag na tanda, unang kilala natin sa Jesus. Pero sabi nga, piliin natin sa Diyos. Sa bandang lang sa kapangyarihan ng Diyos, magagawa natin ang mga bagay na nabanggit. I believe in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, Of all things, visible and invisible, I believe in in one one Lord Jesus Jesus Christ, Christ, the the only only begotten begotten Son, Son, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten of many, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven. And when the Holy Spirit was incarnate in the Virgin Mary, and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. And rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. In his kingdom of heaven and earth. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess my baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. In the service of the disciples' unity of faith, the Lord entrusted the keys of the kingdom to Peter. We now ask the Father's blessing and guidance for the shepherds of the church, full of trust. Remember your church, Lord. Remember your church, Lord. May Pope Francis and the bishops who have succeeded Peter and the Apostles
May the Church rely on the risen Christ, who has overcome the world as she confronts human weakness, scandal, evil, and death. We pray. Remember your church, Lord. May the rich and the mighty neither abuse their power nor resort to violence, but rather see themselves as God's stewards and instruments to do good and defend the rights of the poor and the weak. We pray. Remember your church, Lord. May Filipinos receive and proclaim the gospel, as well as recognize and accept Jesus as the cornerstone and foundation of their families. We pray. Remember your church, Lord. May those who have grown weak in the body and spirit through years of pain may have a heart that is strong with joy and trust in God. We pray. Remember your church, Lord. Heavenly Father, this is secure our faith through Peter and his successors. Give us the grace to keep and cherish our unity of faith in your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please all rise. Pray, brethren, that our sacrifice be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice that you hands, for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. The simple thanksgiving of my Caroline family, William Enterprise, Muslim family, thanksgiving for healing of our tears,
the gifts of unity and peace in your hearts through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father. Almighty eternal God, for you so loved the world, that in your mercy you sent us the Redeemer, to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you love in your Son. By whose obedience we have been restored to those needs of yours, that by sinning we had lost in his obedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks as an exaltation. Be acclaimed. You are indeed holy, O Lord, fount of all holiness, make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them and the us, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered into his passion, he took bread, in giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, the Son was sent and he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer the Lord the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, you will be gathered in one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, bring to the fullness of charity, together with Francis, Bonaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them to the light of your face, and mercy on us all. We pray that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Saint Mark and Nicholas, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we be merit to be chorus to their life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, of glory and honor is yours forever and ever.
that Jesus is Christ, the Son of the living God. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, and with the help of your mercy, may we always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Lord, none of our sins but in the faith of your church, and graciously grant your peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
ang makapangyarihan at mapagmahal. Nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa mga dakilang bagay na ginawa mo sa amin. Sa likod ng kawalan at kahinaan ng aming mga pari, ay tinawag at hinirap mo sila upang makinhabi sa misteryo ng iyong anak na si Jesus, ang dakilang pari at ginawang lingkod ng iyong sambayanan. Ang katapatan na sa pagbabati ay nakasalalay sa walang hanggang biyaya at lakas sa kaloob ng iyong banal na Espiritu. Itulong mong maipagkaloob nila na narap ang kanilang sarili, ang kanilang buo, ang kanilang kaisipan at kanilang kakayahan sa iyo dinagula at ang kanilang panahon upang walang pasubali at walang kahiyang mapaglikturan nila ang kawang nagkatiwala mo sa kanila na walang hinahanap kundi ang iyong kapurihan at ang kabutihan ng iyong simbahan. Huwag mong ipagkalit ang pinakailangan nilang katapatan, lakas at kalusugan sa patuloy na paglilingkod. Idinadalangin namin ang bawat isang pari ng aming Diocese ng San Pablo, lalo na ang mga may karamdaman, ang mga nabibigatan sa kanilang mga pasanin, ang mga nanlulupaypay at naging maligam sa kanilang ministeryo at buhay espiritual. Naway si Kristo, ang mabuting pastor, ay maging katuluan ng kanilang lakas at pag-asa. Idinadalangin din namin ang mga pari na katayin. Pagkalooban mo sila na walang hanggang kapayapaan at tumanglaw sa kanila ang liwanag ng kakailangan. Idinadalangin din namin ang patuloy na paglago ng okupasyon sa pagpapari at sa buhay ng sagrado dito sa aming Diocese. Pupawin mo po ang isipan at kalooban ng aming mga kabataan upang tumugon sila sa iyong pagtawag. Bigyan mo po ng katatagan ang aming mga seminarista at lahat ng nagsasanay sa buhay na ganap na paglilingkod sa iyong simbahan. O Maria, Ina ni Jesus at Ina ng lahat ng pari, patuloy mo namang panalangin sila para sa kanilang kapakanan at madama ang iyong mga kanilang pagkakantin. San Pablo, unang ermitanyo, patron ng Diocese ng San Pablo, tulungan mo kami. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo na nabubuhay at nangyahari kasama mo ng Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Complete with us, O Lord, we pray, that being work of your mercy and graciously perfect, and sustain us so that in all things we may please you. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcement. Muli po, patuloy namin pinabigyan ng panyaya na lahat ng mayroong mahilig gumawa ng awit para po sa pagbarangal kay San Martin de Porres. So, isang writing competition sa karangalan po ng patron, San Martin de Porres. Kung sino mang interesado, ay ipagpuntahin lamang po sa mga wire ng parokya para po sa mga detalye. Pangalawa ay ang mga pari po ng Diocese ng San Pablo, mga diocesano, ay magkakaroon po ng annual retreat this coming Monday hanggang Friday sa Baguio City. So bagaman po may retreat kami, ay ayaw naman rin nakakuha ng bahay at siyang magmimisa sa mga sa ganitong lingkong ito. So yung Monday, of course, yung 7 o'clock in the morning, so magmimisa muna tayo. Tuesday, Wednesday, Thursday, yung regular schedule natin at 7 o'clock in the evening. At saka po yung 8 o'clock in the evening ng Friday. Ay dahil po nagpasalamat at meron tayo ng buwang pari para po sa mga nabanggit ng mga araw. So, kasi hindi naman kasama po yung mga religious
si San Cristo po yung mga kasama. So ipanalangin po kami. Ating papanalangin po namin kayo. So kung meron naman kayong pangailangan sa mga servisyo pang spiritual, ay pwede pa rin kayo tumawag sa aking opisina para po matutunan natin kahit na po ang karamihan ng mga pari ng diocese ay nasa Lipid. Baka naman po pwede pa rin natin matutunan kung ano naman po yung pangailangan ng spiritual sa darating na ito. So muli po, maraming salamat sa inyong patuloy ng suporta sa aming mga programa at mga proyekto. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down and ask for God's blessing. For every blessing, let your response be, Amen. May the Lord bless you and keep you. Amen. May He let His face shine upon you and show you His mercy. Amen. May He turn His countenance towards you and give you His peace. Amen. And may the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love of our Lord
Kailan dito?